So, isa-isay na naman po natin ang mga TikTok videos na sinesend at tinatag nyo sa akin at magre-react tayo ng mga medical input. Without further ado, let's start. Try mong kalahating baso ng patis. Game! Pag may mali sa mata ni Kuya, hindi pumipikit ang mata. Basic. G. Baso. Patis. Wala nang laman, ha? Wow! Delikado po, no, kapag gantong abrupt or mabilisang umiinom ng mga patis. Of course, mataas yan sa salt content. And kapag nasobran tayo sa asin sa katawan, pwede maapektuhan yung muscles natin, manghina yung mga parte ng katawan natin. And worst case scenario, pwede po yan makaapekto sa brain. Pwede tayo magkaroon ng seizures or pwede sumakit yung ulo. So, kay Bossing, sana after nitong video, damihan mo ang pag-inom ng tubig para kahit papano ma-replenish or ma-wash away yung mga ininom mong salt or asin. Sana okay ka pa, sir. Ano to? So, meron siyang suot-suot na device, no? So, nakasabit dito sa kanyang bibig, tapos nakalubog sa pisngi. So, basahin natin yung comment. Mga gusto magka-dimple. Ako na may dimple since birth. Hindi ko sure, pero pinopromote ba na panglagay ito ng dimples? Okay, so kung yung device na to ay nagsasabi na pwede kayo matulungan na mag-form ng dimples, hindi po yan epektibo. Okay, again, ang dimples po nangyayari yan dahil may variation, may anatomic variation, may kakaiba sa anatomy ng pisngi ng mga tao, specifically sa muscles. So, kakaiba yung muscles nila dito. So, pagkasilang nila, yun na agad, meron na agad silang dimple na sobrang cute. So, sa pamamagitan ng mga gantong device, malabo na magkaroon kayo ng dimples. Pwede tayong magkaroon ng mga surgical procedures na pwede magdagdag or lagyan ng dimples yung mga pasyente. May mga ganyan na po tayong procedures. Alam po yan ng mga plastic surgeon. Kasi sa muscle yan babaguhin Sa muscle yan naayusin. Pero yung mga gantong dinidiin, kahit anong diin nyo dyan, hindi po yan magkakaroon ng dimples. Guys, parang may laman yung tenga ko. Parang may laman siya. Alam mo yung natunog. Hindi ko maintindihan kung ano yung natunog. Pagising ko sa umaga, may natunog na talaga sa tenga ko. Ano kaya to, guys? Parang may ano sa loob ba? Yung nalipad. May umuugong siguro, no? Tapos sabi niya, merong parang nakabara. Since yan yung nararamdaman nyo, kung may mga nanonood po na ganito yung pakiramdam sa tenga, nakabara, parang meron sa loob, something sa loob, tapos may naririnig na umuugong. Kasi baka meron talagang nakabara dyan. Baka meron po kayong tinatawag na impacted cerumen. So, very common yan kapag madalas tayo maglinis ng tenga, okay? Pag sobra kasi dalas tayo maglinis ng tenga, hindi rin po yan maganda. Kasi nagpo-promote po yan ng accumulation ng dirt and pwede ma-irritate yung lining. Very common yan kahit sa mga adult, namumuo yung mga luga, tutuli, tapos nagbabara siya. May kasama rin po yung hirap makadinig, tapos itong mga umuugong. So maganda po mapacheck, no, sa ENT, madali lang naman po yan linisin. I-irrigate nila yan, pa-flush nila ng water para matunaw at matanggal. Tapos bibigyan rin po kayo ng mga pangpatak para lumambot po yung namuong cerumen. Mga kababayan natin na sinusubok ang tibay ng katawan. Tinitingnan ko hanggang saan ang limit ng katawan. Woo! Di rin po ito ligtas, no? Lalo na kung araw-arawin nyo, kung ito yung habit nyo. Pero kung ganito lang naman sa mga challenge lang. Basta iinuman po ng tubig. Tapos, huwag nyo na ulit. Delikado po yan sa puso. Okay, pwede magkaroon ng diferensya or pagbabago sa tibok ng puso kapag sobrang taas ng caffeine. Mataas po kasi caffeine nitong mga energy drinks. Pag isang bagsakan na sobrang dami, maapektuhan po yung puso natin. Delikado po. Kapag uminom ng similya ng isang lalaki ay good for you kasi ito ay vitamins A to Z. Wow! Alam nyo ba mga kasawi, ang similya ng isang lalaki ay napakaganda itong benepisyo para sa ating mga kababaihan. Kasi kapag once na nakainom tayo ng kanilang similya, alam nyo ba kung ano ang nadudulot nito? Magiging malinis ang ating katawan at maganda ang ating mga balat. Pwedeng isama sa skincare routine daw. O sabi ni Rosemary, inaraw-araw ko naman pero hindi pa rin ako gumaganda. O sabi naman ni Roberto, pag similya po ba ng babae ninom ko, ma'am, popogi ba ako? O, tinanong tuloy siya ni Batang Norte, Ma'am, mahilig po ba kayo uminom ng similya? O, sumagot si ma'am, hindi naman po. Ano bang katotohanan po kapag ininom ang katas, ang similya ng lalaki? Totoo naman na may mga kakarampot, onting mga vitamins to, tsaka mga onting protein, onting sugar, pero sa sobrang onti kasi nun, kapag ininom mo yun, halos wala ka na rin ininom. Para ma-reach mo yung amount ng glucose na normal na tao na nire-require sa araw-araw, yung amount ng protein na nire-require sa tao sa araw-araw, tsaka mga vitamins, sobrang
sobrang daming similya mong dapat inumin. Walang gano'ng karami. Basta ganun yung analogy niya. Hindi mo makukuha yung mga ganitong benepisyo na sinasabi ni ma'am. Also, kapag laging umiinom, tapos hindi ka kilala, first time makilala, tapos may sakit, pwede pumapasa. Babaeng nag-cheat, wala nang comeback. Bakit hindi na dapat tanggapin ang babaeng nag-cheat? Ganito lang kasi. Imagine mo tong water bottle na to. Eto, kahit malaglag mo sa sahig at madumihan, iinom mo pa rin yung laman. Pero, kapag yung load na yung kadumihan, maiinom mo pa ba? Bossing naman eh. Yung mga sinasabi mo, hindi mo naman masyadong iniisip critically. Kahit marumihan kami, madali lang yan linis. Pero ang babae, Siyempre, yung hindi naman bote yung katawan ng babae. Hindi naman yung plastic bottle na kapag nadumihan yung tubig dun, eh, madumi na forever. Bakit sa mga lalaki ba? Yung labas ba yung nadudumihan pag lalaki? Hindi naman. Pumapasok din yan sa loob. So, mali po yung analogy ni sir. Sabi niya, ito, pag nadumihan yung labas, sa lalaki, okay lang kasi papagpagin. Pero pag sa babae, yung loob na dumihan, wala na, contaminated na, parang gano'n. Pumapasok din po yan sa loob. Sa daanan ng ihi, dun pumapasok yung bacteria. Tapos paangat, sa may prostate, sa may Goltem. Yun, loob na loob talaga. So, hindi mo siya pwede kumpara sa bote ng tubig. Hindi, pag nilinis mo yan, hindi mo malilinis yung loob. Pag nadumi ang loob, pag nagkaroon ng infection, parehas yan sa loob yan. Babae, lalaki. So, ang pinakamahalaga talaga sa mga gantong senaryo, sa mga cheating, of course, hindi naman ako expert pagdating sa pag-ibig. Siyempre, tingnan pa rin natin yung dignidad tsaka integridad ng tao kung karapat-dapat bang balikan or hindi na. O, ulit ha, misconception po yun. Pag sa lalaki, hindi lang labas, pati yung loob. Kaya nga mahirap umihi. Masakit umihi kasi infected po yung daanan ng ihi. Grabe naman yung outing nila. Ba't di wala nakapagdala ng mga plato, kutsara? Hindi natin sigurado kung malinis yan, sir. Well, kung talaga namang sigurado tayong malinis to, napakuluan, nahupdasan ng mabuti, tapos naglinis ng kamay, and malakas ang resistensya ng katawan nyo, of course, pwede naman. Kung talagang walang-wala na, walang tindahan, wala kayong nadalang kahit ano, walang mabibilhan, pwede yan. Boy Scout na Boy Scout. Pero kung madumi, asahan nyo kung sasakit yung tiyan nyo. Ako, namumula yung kilikili niya, makapal yung balat. Ito lang yung ginamit ko. Ito. As in, yan pa lang yung kinuha ko, pero yung effect niya sa kilikili ko, sobra-sobra. Bakit nagbebenta pa ng mga ganitong product dito? Tama si Ma'am eh. Bakit pa kasi nailalabas to sa market itong mga ganito? Medyo unregulated po kasi yung ating mga tinitinda, lalo na online. Di ba? Ang dami mga AI, kung ano mga produkto na sabi-sabi nila, wala daw mga physical offices yun, yung mga products na yan. Hindi nag-exist yung company, yung mga products, mga manufacturer, hindi rin nag-exist. So, hindi ko lang pa nila nagagawa yung mga products na yan. Again, itong Gory, nakakontent na po yan, napatunayan na yan na medyo mataas ang kanyang mercury content. Toxic po yan sa balat natin, sa katawan ng tao. And of course, itong underarms, kilikili natin, eh, medyo manipis po ang balat niyan. Very sensitive po. So, lagyan lang ng onti pa lang nagamit ni ma'am. Talagang magre-react po ng ganito. Iwasan nyo po to ha, yung Gory. Huwag nyo po bibilin yan. Nung nalaman mong dog lover si Crush. Yung concern na nagtag sa atin is dun sa dog food. Kung okay lang ba siguro kainin ng tao. Okay lang naman. May mga human grade naman tayo ng mga dog food. Pwede siya makain ng tao. Ibig sabihin human grade. Safe siya na i-consume ng tao. Pero kung i-consume mo to na pang-araw-araw, pamalit sa ulam mo, pamalit sa pang-araw-araw mong pagkain, hindi po maganda. Kasi yung nutritional value na to, iba sa kailangan ng tao. Let's say for example, kulang yan sa vitamins, kulang yan sa mga specific na minerals. Alam ko medyo mataas sila sa protein. Hindi yun pwede sa tao. Baka wala rin to masyadong carbs. So, hindi to pamalit na pagkain ng tao, pero safe siyang i-consume ng tao. This is now my day 4 after fractional CO2 laser for my pitted acne scars, and you can see naman na nagbabalat na yung ibang areas ng face ko, and also yung grid lines, medyo nagfe-fade na siya. In closer look, eto siya. Kita niyo yan, nagbabalat yung chin ko. Kahapon pa lang nung pagkawash ko ng face ko, ganyan na siya. So po ang tawag dito, fractional laser, no? Okay naman yan, ginagawa po yan ng mga dermatologist natin. Safe naman po yan kasi controlled po yung level ng intensity ng laser na ilalagay sa face nyo. So ang ginagawa dito, tinutulungan po ma-replenish yung mga old skin cells natin sa taas para aangat yung mga newer skin cells. So new layer of skin ngayon, nagfe-fade ngayon yung mga dark spots, nakakatulong mag-fade sa mga post-inflammatory hyperpigmentation ng mga
tagyawat. So, ito po yung resulta niya. Ito yung downtime niya. Ito yung medyo pangit kasi maghihintay ka dyan ng ilang days or ilang weeks para makita yung resulta. During waiting ng result, ito yung itsura niya. Siyempre, sunog tapos nagbabakbak. Pero after nyan, makikita niyo po yung resulta. Nakakaganda po yun sa skin. So, kung may extra budget kayo, maganda rin po, no? Tanungin niyo yung derma niyo kung meron silang ganito, kung allowed kayo, pwede niyo subukan. Me, after nakakita ng buhok sa sabon namin. Bowl. Uy! Nakikita ko to si Sir. Sila yung may mga businesses na pinopromote. May kasama siyang isang partner. Sikat na sikat to. Silang dalawa. Huwag kang matutulog ng 8 hours kung gusto mong masenso sa buhay. Kagaya na sinabi ni Steve Harvey na rich people don't sleep 8 hours a day. It's just because they know how money works. And they know that our time is a valuable thing. Well, depende pa rin, no? Masyadong niliteral yung 8 hours. Tsaka depende, hindi naman siya nasasayang. Yung tinutulog mo na 8 hours per day, hindi yun nasasayang. Kasi kailangan ng katawan mo yung pahinga na yun. Kapag hindi mo kinuha, pag hindi mo ginamit yung pahinga na yun, the next day, kunyari, ayaw ko matulog ng 8 hours. Sabi ni Sir Carl, hustle lang tayo. 5 hours lang, gising ako agad. Yung next day na yun, yung function mo, napakababa kasi kulang ang tulog. Again, kapag kulang ang tulog, ang taas ng stress levels natin, ang hirap makapag-focus, yung concentration mababa, and of course, mas may risk tayo sa mga comorbidities na high blood hypertension. Ito pa lang, high blood hypertension, nauubusan ka na rin dyan ng pera. Kung pera yung pinag-uusapan natin dito. And nauubusan ka ng chance maging successful kapag hindi mo na-control yung mga yan. So, huwag natin masyadong illiteral. Baka naman 8 hours, pero huwag mo sayangin yung ibang oras mo sa ibang mga bagay na hindi importante. Yung sleep, importante yan. Ano nangyari dito? Linta, uod. Nakaka-encounter ako nito pero sa loob ng emergency room. Dapat meron niyang lidocaine, anesthesia, papatakan para madukot ng maayos. Pero si Kuya, taas ng pain tolerance siguro nito. Saka very good kasi relax siya. Number 1 na rule. Worst case scenario, nag-hike kayo, nagkaroon ng uod or linta sa mata. Number 1 rule, huwag kayong magpapanik. So very good. Ang hindi lang maganda niyang ginawa, although very mild niya lang ginawa yon, is kinamot niya. Huwag po kakamutin. Siguro kasi hindi niya na matiis. Huwag po kakamutin ng sobrang diin. Pwede nyo i-wash ng clean water. Irrigate nyo ng clean water. Of course, hindi ko lang may syringe kayo. Or basta yung malakas na pwersa ng tubig para ma-wash away lang yung linta. Okay yun. And then dukot. Kung talagang kita na. Kung kaya nyo dukutin. Pero kung kayo ay hindi sanay, hindi pa kayo nakakapag-dukot nito before, maganda kung umuwi na at dalinagan sa hospital. Raw eggs are pretty good for you, especially if they're pasteurized. And this is an organic brown pasteurized egg. So I'm just gonna eat it raw. Wow! Na-boil ba to? Nilagay yata no kasi walang tumulo or nalunok niya na agad. Okay, so okay lang naman lumunok ng shell kasi may mga calcium din yan. May mga onting nutritional value din yan. Pero kung hilaw na itlog, of course, meron tayong mga tinatawag na bakterya na pwede makasama sa tiyan natin. Lalo-lalo na yung salmonella. Usong-uso yan sa mga hilaw na itlog. So, maganda kung i-boil nyo. And mas maganda, balatan nyo, tanggalin nyo yung shell. Kasi baka makagasgas sa mga linings natin sa gum. Naku po, may daga. Hinangat-ngat yung box, no? Dito hindi maiiwasan to. Nasa pagkain. Ano ba yun? May pangit tayo, may Okay, so bakit nga naman kasi may daga? Ginangat-ngat niya na eh. Huwag na kayo bumili, may daga. Of course, kung may mga, sana merong proper pest control no, sa mga gantong tindahan and nakastock kasi dyan yung mga paninda. Itong daga, napakaraming dalang sakit po niya kasi kung saan-saan po yan lumulusot. So kung ano nung bakterya kumakapit sa kanya. And kapag napadapo sa mga paninda natin, pwede po sumakit yung tiyan, pwede magkaroon ng infection. Guys, I just realized na hindi pala ako ngumuya. Brandon made me realize. Tingnan mo. Kasi guys, kumakain akong pancit canton. Pakita mo, nabuo pa din. Oo nga, no? Baka kaya pag nahihirapan ako tumae kasi hindi pa digest. Pwede. Actually, totoo po yun, ma'am. Pwede po yun yung dahilan. Nugo!
Ngayon nyo naman po, madam. Pwede yun po yung dahilan kaya sumasakit, nahirapan daw siya dumumi. Kasi of course, parte po ng normal digestion yung pagnguya. Dito parang sa bibig natin tinutunaw na yan yung mga pagkain. So may mga digestive enzymes na tumutulong tunawin yung pagkain dito sa laway natin. Siyempre, ngunguyain, dudurugin hanggang maging paste-like tapos lulunukin. Ngayon, kapag di po tayo ngumunguya, ang tendency ng katawan, yung nutrition, nababawasan kasi pagdating sa tiyan, hindi pa siya durog masyado. So yung absorption ng nutrition, bawas. And of course, pwede ka magkaroon ng bloatedness, pwede ka rin magkaroon ng mga reflux, yung umaangat yung acid galing sa tiyan kasi nga, hirap na hirap yung tiyan mo na i-digest yung hindi mong inuyang pagkain. Downside nito, mas matagal kang mabusog, okay? Kasi kapag mabilis tayong lumunok, ang tendency, mas mabilis din tayo kumain. Feeling of fullness or yung satiety natin, mas matagal nating nare-reach kumpara dun sa mga dahan-dahan ngumunguya, dahan-dahan kumakain, mas mabilis silang mabusog, so mas mababa yung calories, mas hindi sila magkakaroon ng calorie surplus or hindi sila masyadong tataba. Party! Oh! Sinain ng buo O, ingat po may mga sakit pa rin tayong pwedeng maipasa kahit sa kissing lang, lalo na yung mga viral infections. Meron dito, may mga kung ano, kalamuting yawat, yung pala mga herpes na naipapasa po yan sa pamamagitan ng kissing. Pero kung mahal nyo naman po yung tao, kilalan mo siya, at siya lang talaga, okay lang naman yun. Kate! Ang dami naman yan, boss! Kulang pa po sa Zoom. I-zoom mo pa, sige pa. Uso po yan, nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na infestation. Pwede natin yan mapasa. Napakadali po ipasa yan. Dahil na kung medyo siksikan sa bahay or sa community natin, medyo dikit-dikit tayo. Yung isa magkaroon, tapos sobrang dami, napasa na agad sa isa. Tapos yung isang yun, naipasa na sa kalaro, sa mga kamag-anak. So again, para po makaiwas sa mga gantong infestation sa pagdami ng mga lisa, dapat iwasan natin yung pakikipaghiraman ng mga sombrero, mga damit, mga suklay. And of course, dapat maging malinis po tayo lagi sa katawan at sa bahay natin. Sa mga gamot naman po, may mga binibigay naman tayong shampoo dyan, tsaka mga pamahid para makontrol yung lisa. Ikaw, gumamit ka ngayon? Oo, wala naman siya amats eh. CBD siya eh. Ano yung CBD pa kayo? Research mo. Kung nagmamaneho ka, gumagamit ka rin? Gumagamit? Oo. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako kahit tumatay ako. Ni sir. Sobrang taas. Parang nung na-interview siya, nasa peak eh. Because under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am God, I am Jesus Christ. You're the Son of God? Yes! I am God, I am Jesus Christ. Nakakatuwa panoorin pero malungkot po no, naisipin na may mga kababayan tayong ganito. Of course, ang epekto niya sa katawan hindi maganda. During this stage, siguro nagkakaroon na siya ng sobrang taas ng energy levels niya, sobrang taas ng imagination, wala nang pigil sa nararamdaman, sobrang taas ng happiness niya. Pero ang long-term effects po kasi ng mga ganitong pinagbabawal na gamot, of course, sobrang taas ng BP mo niyan. Pwede ka maputokan ng ugat sa ulo. Okay? Tapos sa mga sumisingot, pwede mapumutok yung ano dito, yung septum dito, pwede yun masira. And of course, nakasira po ng pamilya. Yes! Bumili ako ng contact lens. This is like the second time I bought. Yung first time nahuhulog siya kasi pag pinikit ko na yung mata ko, nagda-drop. Tingnan nyo naman! Natatanggal yan. Hindi ba pwede sa may thyroid eye disease yung may contact lens? Bakit ayaw niya? I'm so disappointed. Tingnan nyo didikit naman siya. Pero once na pinikit ko na yung mata ko, ayun, magfa-fold na siya, magfa-fold na. Okay, meron daw siyang thyroid eye disease. So, ito po ay makikita sa mga pasyenteng may hyperthyroidism. Nangyari po dyan yung tissue sa likod ng mata sobrang dumadami, sobrang kumakapal. So, yung mata ng mga pasyente napupush forward. So, medyo nagiging ganito po yung tsura. Parang medyo lumuluwa na siya. Tingin ko uncomfortable siya kung lalagyan ng contact lens. Maganda siguro magpa-check pa rin sa mga doktor natin kung ano bang magandang alternative kung gusto nyo po mag-contact lens kaso may thyroid eye disease kayo. Baka meron pong mga specialized, hindi ko sigurado, mga special na contact lenses na i-recommend sila. Or baka naman, mas okay sa inyo na salamin na lang. Okay, sa mga pasyente pong merong ganitong karamdaman, kung nagtatanong kayo kung pwede pa ba mabalik sa dating itsura yung mata, of course, dapat ma-treat muna natin kung ano ba yung nagsanhi. Of course, yung thyroid gland, dapat magamot, makontrol yung inyong thyroid function. May mga binibigay tayong gamot para sa mata, para kahit papaano umimpis. Lalo na kung mga medyo mild pa lang, kung hindi pa masyadong litaw na litaw yung mata natin. Pero medyo severe na, baka offeran po kayo ng operasyon para bumalik sa dati.
उम्मत ने हमें इस कदर तंग कर दिया है Henyo. कि हमें इस तरह के ट्रिक्स आजमाने पड़ रहे हैं तो बराए मेहरबानी हमें बिजली Anong benefit nito? Parang mataas pa rin consumers nito sa kuryente. Kasi dito pa niluto. Kung safe naman yan kasi naluluto naman no, yung paligid. Nawawala naman yung mga common na bacteria. Basta malinis lang rin tong plant. Pa-shoutout dog! Pa-shoutout dog! Pa-shoutout dog! So yun, shoutout muna tayo sa mga sumusunod. Kay Isa1699, shoutout sa'yo. Kay user EE5NB, shoutout from Eitaru, Japan. Kay Jans Gapud 80, shoutout sa'yo. It made my day daw. Shoutout kay Alex Ray Villa from Saudi Arabia. Kay Suzette3185, shoutout po. Kay Jan and Jeans Go To, shoutout. Kay Edley Adventure, shoutout po sa inyo. Kay RAM5000, shoutout. At kay AB Bills, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa suporta. At diyan ko na tatapusin ang video na to. Sana marami kayong natutunan. Kung nag-benefit kayo, please follow my social media pages. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.